Mas kumikita kami, mas kumikita ang aming pangunahing negosyo. Ang mundo ng automotive ay nayanig na sa kaibuturan nito. Sa isang groundbreaking na anunsyo, Inilabas ng Ford ang isang bagong makina na nakatakdang muling tukuyin ang industriya. Ito ay hindi lamang isang incremental improvement. Ito ay isang seismic shift. Ang uri ng innovation na meron ang lahat. Mula sa mga batikang mahilig sa sasakyan hanggang sa mga kaswal na nagmamasid, na naghuhumindig sa pananabik at hindi makapaniwala. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang makina na hindi lamang malakas, Ngunit mahusay. Hindi lamang maasahan, ngunit groundbreaking. isang makina na maaring maging kinabukasan ng teknolohiyang automotive. Kaya, anong uri ng makina ito? At ano nga ba ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng makinang ito? Paano ito gaganap sa kalsada? At ano ang ibig sabihin nito para sa Ford at sa mapagkumpetensyang tanawin? Samahan kami habang sinusuri namin ang mga detalye at tuklasin ang mga implikasyon ng pinakabagong game changer ng Ford. Ang hybrid na revolusyon ng Ford at ang hayop sa likod ng dagundong. kaya, Naririnig mo na ang lahat ng hype na ito tungkol sa mga makina ng Ford at nagtataka kung ano ang malaking deal. Tama ba? Bueno! Atin natin ito. Ang buzz na naririnig mo ay tungkol sa mga hybrid na makina ng Ford. Particular sa kanilang seryeng EcoBoost. Binabago ng mga bad boy na ito ang laro pagdating sa performance at fuel efficiency. Alam mo kung paano sinusubukan ng lahat na maging berde? Ngunit hindi nawawala ang kapangyarihan at bilis na mahal natin. Ganyan talaga ang ginagawa ni Ford. At maaring interesado ka ring malaman na halos 1 sa 4 ng F-150 na mga truck na nakikita mo sa kalsada ngayon ay mga hybrid. Mga 25%. Karaniwang sinasabi ni Ford, Hey! nakikinig kami sa gusto mo, at sila ay naghahatid sa estilo. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging berde para masiyahan ang mga tao. Ang hybrid na teknolohiya ng Ford ay talagang tungkol sa pagbibigay sa mga driver ng pinakamahusay sa parehong mundo. Kapangyarihan at pagtitipid sa gasolina. Higit 100 taon na nilang ginagawang perpekto ang engine tech. Kaya't alam nila ang isa o dalawang bagay tungkol sa kung paano itulak ang mga bagay nang hindi nawawala. At kung sa tingin mo ay hihinto na sila anumang oras sa lalong madaling panahon, isipin muli. Malalim sila sa futuristic na tech tulad ng mga electric engine, Hydrogen engine. At kahit na gumagamit ng mga materyales sa edad ng kalawakan upang gawing mas magaan at mas malakas ang kanilang mga truck. Ang isang sobrang cool na bagay tungkol sa kanilang hybrid na F-150 ay ang na-export na kapangyarihan. Nangangahulugan yon na magagamit mo ang iyong truck sa mga tool. Kagamitan. o kahit na singilin ng mga gadget habang on the go ka. Kung ikaw ay nasa isang lugar ng trabaho o camping lang kasama ang mga kaibigan, Ang iyong truck ay magiging isang mobile power station. Ito ay hindi lamang isang workhorse. Ito ay ang iyong pakikipagsapalaran body din. At sa totoo lang, Ito ay pangungulit lang sa pinagdadaanan ni Ford. ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa isa pang makina na kasing kahulugan ng raw power. kilalanin ang powerhouse engine ng Predator V8 Ford. Kung mahilig ka sa bilis, Muscle car. O mahilig lang sa tunog ng umuungal na makina. Malamang na narinig mo na ang Predator V8. Ito ay hindi lamang anumang makina. Ito ang koronang hiyas ng mga makina ng pagganap. Na nag-debut sa 2020 Ford Mustang Shelby GT500. ang bagay na ito ay isang halimaw na may 5. 2 litro na supercharged na V8 na sumabog sa mundo ng automotive. Kaya bakit napaka-espesyal ng Predator V8? Una, mayroon itong dual overhead cam na disenyo na ang mga cylinder ay nakaayos sa isang V na hugis. 8 sa kanila ang eksaktong. At bawat isa ay puno ng adrenaline. Kung naaalala mo ang Voodoo engine ng Shelby GT350, Ang isang iyon ay medyo ligaw sa kanyang flat plane crankshaft. Ngunit kinuha ng Ford ang mga bagay sa isang bingaw sa Predator sa pamamagitan ng paghagis sa isang supercharger. Nangangahulugan iyon ng mas maraming kapangyarihan ng walang mga komplikasyon ng crankshaft. Ang resulta nito ay 760 horsepower at 625 pound-feet ng torque. Upang ilagay iyon sa pananaw, iyon ang isa sa pinakamalakas na makina na ginawa ng Ford. At ito ay nagiging ulo sa lahat ng dako. Ang teknolohiya sa likod ng kapangyarihan. Mayroong higit pa sa Predator V8 kaysa sa mga nakakagulat na istatistika. O naman, Ang mga numero, 760 lakas kabayo at 625 pound-feet ng metalikang kwintas. Ay sapat na upang malaglag ang mga panga. ngunit ang tunay na mahika ay nasa makabagong teknolohiya sa likod nito. para sa mga panimula, ito ay puno ng variable camshaft timing. VCT! Isang feature na pinupino ang timing ng mga valve ng engine para sa pinakamainam na performance sa anumang bilis. Karaniwang. Nangangahulugan ito na ang Predator V8 ay maaring maghatid ng lakas na nakakalaglag ng panga at hindi ka panipaniwalang mahusay pa rin. Hindi lang ginawa ng Ford ang makinang ito para maging mabilis. Binuo nila ito para maging matalino din. At narito ang isang bagay na nagdadala nito sa isang bagong antas ng cool.
Bawat Solong Predator V8 engine ay hand-built sa Ford's Romeo engine plant sa Michigan. Ang mga bihasang manggagawa at kababaihan ay maingat na tinitipon ng bawat makina na ginagawang isang obra maestra ng engineering ang mga hilaw na materyales. Kaya kapag narinig mo ang pag-ungol ng makina na iyon, Hindi lang lakas ang iyong naririnig. Naririnig mo ang resulta ng katumpakan, Kadalubhasan, at buong pagmamahal sa pagganap. Ang halimaw na ito ng isang makina ay meron ding mga advanced na sistema ng paglalagay ng gasolina na naghahatid ng gasolina sa pinakamahuhusay na paraan na posible. Na nagpapalakas ng pagganap ng walang gasgas na parang uhaw na halimaw. idinisenyo ito para sa maayos na paghahatid ng kuryente. Ibig sabihin, maari mong itulak ang makinang ito sa mga limitasyon nito at mapanatili mo pa rin ang kontrol. Sa maximum boost na 12 PSI, nagbibigay ito ng mabilis na kidlat na acceleration. At kung naglalakbay ka sa mga lansangan ng lungsod o pinupunit ito sa karerahan, Ginagawa ng Predator V8 ang bawat biyahe sa isang nakakataba ng puso na karanasan sige! Sumisid tayo ng mas malalim sa teknolohiyang EcoBoost ng Ford. na talagang puso at kaluluwa sa likod ng kanilang kahangahangang balanse ng kapangyarihan at kahusayan. Kaya ano ang pakikitungo sa EcoBoost? Ang sikretong sarsa ng teknolohiyang EcoBoost. Well, Lahat ito ay tungkol sa pagsasama ng turbocharging at direktang fuel injection sa isang powerhouse package. Ang dalawang feature na ito lamang ay mga game changer sa mundo ng automotive. Ngunit magkasama, dinadala nila ang mga bagay sa isang bagong antas. Magsimula tayo sa turbocharging. Naisip mo na ba kung paano nakakakuha ang Ford ng napakaraming lakas mula sa kanilang mas maliliit na makina? narito ang magic. Ang turbocharging ay muling ginagamit ang enerhiya na kung hindi man ay mauubos. Kapag nasunog ang iyong makina ng gasolina, Naglalabas ito ng mga maubos na gas na karaniwang ibinubugaw. Ngunit sa isang EcoBoost engine, ang mga gas na iyon ay ginagamit upang magmaneho ng turbine. Ang turbine tin na ito ay konektado sa isang compressor na pumipilit ng mas maraming hangin sa combustion chamber ng makina. At ang mas maraming hangin ay nangangahulugan ng higit na kapangyarihan. Isipin ito tulad ng pagbibigay sa iyong makina ng sariwang hangin. literal. Tinutulungan nito ang makina na mag-pack ng suntok nang hindi kailangang maging sobrang laki o mabigat. Kaya makukuha mo ang kilig ng isang high-performance na muscle car engine, ngunit sa isang mas malit. Mas mahusay na disenyo. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang heavyweight fighter sa isang magaan na frame. malakas. Ngunit maliksi. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa direktang pag-iniksyon ng gasolina. Na kasing cool ng tunog. Sa halip na magsaboy ng gasolina sa makina sa makalumang paraan, Tulad ng pagtatapon ng tubig mula sa isang balde, Ang direktang iniksyon ay gumagamit ng pinong. parang ambon na spray ng gasolina ng direkta sa silid ng pagkasunog. Ang pamamaraang ito ay sobrang tumpak at nagbibigay daan sa makina na makuha ang Pinakamaraming putok para sa kanyang pera sa mga tuntunin ng paggamit ng gasolina. Sa pamamagitan ng direktang paghahatid ng gasolina, kung saan ito kinakailangan at kapag ito ay kinakailangan, Ang mga EcoBoost engine ay nag-maximize ng kahusayan sa pagkasunog. nangangahulugan ito na nakakakuha ka ng mas maraming lakas sa mas kaunting basura ng gasolina. Dagdag pa, dahil ang gasolina ay na-injected bilang isang pinong ambon, mas nasusunog ito. binabawasan ang mga emisyon at pinalalakas ang ekonomiya ng gasolina. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang gourmet chef na alam kung paano gawin ang perpektong recipe. Mahusay. Malasa. At walang tira. Ang lihim na sandata ng TIVCT Ford. Ang mga EcoBoost engine ay nilagyan din ng Twin Independent Variable Camshaft Timing. TIVCT. Isang bibig ng isang pangalan. Ngunit isang tampok na walang kulang sa kahangahangang. Ang TEVCT ang nagbibigay daan sa iyong makina na mabilis na umangkop. Na nagsasaayos ng timing ng intake at exhaust valve depende sa kung gaano mo kalakas itinulak ang makina. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Bueno! Kapag binabaril mo ito sa highway, Nakakatulong ang TIVCT na mag-ipit ng mas maraming torque at lakas. Ngunit kung naglalakbay ka lamang sa paligid ng bayan, Ibinabalik nito ang mga bagay upang makatipid sa gasolina. ito ay isang panalo para sa parehong bilis ng mga demonyo at sa mga mas gusto ang isang mas nakaka-relax na pagmamaneho. Ginagawa ng TIVCT na matalino ang iyong makina. alam kung kailan dapat itulak at kung kailan magtitipid. Ang mga EcoBoost engine ay may iba't ibang laki upang umangkop sa lahat ng uri ng mga driver at sasakyan. kung gusto mo ng isang mabilis, Fuel-efficient na 1 litro na makina para sa pang-araw-araw na pagmamaneho, O isang malakas na 3. Imbolitro na makina para sa pagharap sa mas mahihirap na trabaho. sinasaklaw ka ng EcoBoost. Kunin ang 3. Chilitro na EcoBoost V6. Halimbawa, naghahatid ito ng 400 lakas kabayo na nakakataba habang mas matipid pa rin. Sa gasolina kaysa sa mga natural na aspirated na makina na may parehong laki.
Ang versatility na ito ay nangangahulugan na ang EcoBoost Tech ay matatagpuan sa lahat ng uri ng Ford vehicle, mula sa compact Fiesta hanggang sa iconic na Mustang. At maging sa makapangyarihang F-150. Ang 5 litro na V6 na iyon ay ang go-to para sa mabibigat na hitters tulad ng F-150 at Explorer na ginagawa silang parehong workhorse at performance machine. Kung sa tingin mo ay sinasakyan lang ng Ford ang alon ng mga kamakailang tagumpay nito, Isipin muli, Patuloy silang naninibago. At ang kanilang mga pinakabagong development ay nagpapakita na seryoso sila sa pagtulak sa mga hangganan ng eco-friendly na teknolohiya. Magsimula tayo sa isang matalinong hakbang na kamakailan ay nagpatent, Kumukuha. At muling ginagamit ng Ford ang mga singaw ng crankcase. Kung iniisip mo kung ano ang ibig sabihin nito, Ang mga singaw ng crankcase ay karaniwang mga emisyon na nagmumula sa mga panloob na bahagi ng makina. isipin ito bilang basurang hangin na kadalasang tumatakas sa atmosfera. Ideya ni Ford? I-recycle ang mga singaw na iyon pabalik sa proseso ng pagkasunog sa halip na hayaang mawala ang mga ito. pagpapabuti ng parehong kahusayan sa gasolina at pagbabawas ng mga nakakapinsalang emisyon. Ito ay isang matalinong paraan upang matugunan ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng emisyon sa tradisyonal na mga makina ng pagkasunog. Ginagawa ito ng Ford habang ang mga pandaigdigang regulation sa mga emission ay nagiging mas mahigpit Na nagpapakita na sila ay nananatiling nangunguna sa curve. Sa pamamagitan ng paghahalo ng mataas na pagganap sa isang responsibilidad sa kapaligiran, Ipinapakita sa amin ng Ford kung paano mag-evolve nang hindi nawawala ang kilig ng pagmamaneho. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang mas kawili-wiling uri ng makina na inihayag ng Ford. Isang bagong hydrogen engine. ang hydrogen engine na susunod na paglukso ng Ford. gaya ng isiniwalat ng mga muscle car at truck, Nagpatent ang Ford ng turbocharged direct injection na hydrogen combustion engine. Ito man di isang malaking hakbang pasulong para sa Ford at para sa hinaharap ng mga eco-friendly na makina. Ito ay hindi pa isang buong makina. Ngunit ito ay isang detalyadong blueprint na nagbabalangkas kung paano pinaplano ng Ford na pamahalaan ang hydrogen bilang isang gasolina. Ang hydrogen ay naging mapanlinlang na pinagmumulan ng gasolina dahil bagamat ito ay malinis, Ito rin ay lubhang nasusunog at kailangang maingat na hawakan. Kung hindi ito kontrolado ng tama, Ang hydrogen ay maring mag-apoy ng maaga. Na isang masamang balita para sa pagganap at kaligtasan ng engine. Ang isyong ito, na tinatawag na engine knock, Ay isa sa mga pangunahing hamon sa paggawa ng mga hydrogen engine na maaasahan. Ngunit ang bagong disenyo ng Ford ay tungkol sa pagtagumpayan sa hamon na iyon. Bakit ang hydrogen ay napaka-promising at napakahirap? Upang malaman kung bakit napakalaking bagay ang patent ng hydrogen engine ng Ford, buwagin natin ang hamon ng paggamit ng hydrogen bilang panggatong. Hindi tulad ng gasolina, Ang hydrogen ay napakadaling mag-apoy. Na nangangahulugang ang makina ay kailangang maging napakatumpak pagdating sa paghahalo ng hangin at gasolina. Kung ang timing ay naka-off, Ang hydrogen ay maaring sumabog masyadong maaga na magdulot ng engine knock. binabawasan nito ang lakas at maaari pang masira ang makina. doon papasok ang matalinong disenyo ng Ford. Ang susi sa kanilang hydrogen engine ay ang pagkontrol sa air-fuel mixture ng may ganap na katumpakan. Gumagamit ang kanilang disenyo ng direktang iniksyon ng gasolina, Na nangangahulugang ang hydrogen ay na-injected mismo sa combustion chamber. katulad ng kanilang mga EcoBoost engine. Ngunit hindi ito titigil doon. gumagamit din ang Ford ng exhaust gas recirculation. EGR. Na isang magarbong paraan ng pagsasabi na nire-recycle nila ang ilan sa mga exhaust gas ng makina upang kontrolin ang daloy ng hangin sa makina. Ito ay mahalaga kapag nakikitungo sa hydrogen dahil pinapayagan nito ang makina na sunugin ang gasolina ng mas malinis at mahusay. magdagdag ng variable na timing ng balbula, Na nagsisiguro na ang paggamit ng hangin at gasolina ay perpektong nakasync. At mayroon kang makina na ligtas na magagamit ang lakas ng hydrogen. Ang makabagong setup na ito ay nagbibigay daan para sa kontroladong pagkasunog ng hydrogen. Ibig sabihin ay nakakakuha ka ng malinis na enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang pagganap. Bayet ang hydrogen ay maaring ang hinaharap. Ang hydrogen ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa isang mas berdeng hinaharap. Hindi tulad ng gasolina, Na gumagawa ng mga nakakapinsalang emisyon, Ang hydrogen fuel ay gumagawa lamang ng singaw ng tubig bilang isang byproduct. kaya ito ay napakalinis. Ang issue ay palaging pag-uunawa kung paano gamitin ito ng ligtas at mahusay sa mga makina. Ang bagong patent ng Ford ay isang malaking hakbang patungo sa paglutas ng problemang iyon. Kung magagawa nila ito, Maaari nitong baguhin ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga combustion engine ng buo.
Sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago sa parehong tradisyonal na makina at futuristic na teknolohiya tulad ng hydrogen, Tinitiyak ng Ford na mananatili sila sa unahan ng industriya ng sasakyan. Hindi lang sila tumutugon sa mga kasalukuyang hinihingi para sa higit pang eco-friendly na mga opsyon, Sila ang nangunguna sa paniningil. Maging hybrid na teknolohiya. Vapor recycling. O hydrogen engine. malinaw ang pananaw ng Ford. Nakatuon sila sa paggawa ng mga sasakyang may mataas na pagganap na hindi na kompromiso sa pagpapanatili. Ang diskarte ng Ford sa teknolohiya ng hydrogen engine ay hindi lamang tungkol sa pagbabago. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang dynamic, Tumutugon na sistema na maaaring umangkop sa iba't ibang mga kondisyon sa pagmamaneho. lahat habang tinitiyak ang kaligtasan at kahusayan. Isa sa mga pangunahing elemento dito ay ang exhaust gas recirculation. EGR. Ang sistemang ito ay hindi lamang naroroon para sa kasiyahan. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkontrol sa mga temperatura ng pagkasunog at kahusayan ng gasolina. Kapag ang makina ay humihingi ng mas maraming metalikang kwintas, sabihin natin kapag bumibilis ka ng husto o paghila, Tumataas ang daloy ng EGR na tumutulong na palamig ang silid ng pagkasunog. Ito ay kritikal dahil binabawasan nito ang pagkakataon ng maagang pagsabog ng gasolina o pagkatok ng makina. Ang pagkatok ng makina ay maaring magdulot ng pinsala sa pagganap Na nagiging sanhi ng pagkawala ng kuryente at sa pinakamasamang sitwasyon. Kahit na makapinsala sa makina. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling kontrolado ang mga temps na iyon, Tinitiyak ng Ford na ang hydrogen engine ay makakapagpalabas ng lakas na kailangan mo ng hindi na kompromiso ang mahabang buhay o kaligtasan. Sa kabilang banda, Kapag nag-cruising ka sa steady na bilis o bumababa sa baybayin, Bumababa ang daloy ng EGR. Ito ay nagtitipid ng gasolina. Nagpapalakas ng kahusayan at ginagawang mas eco-friendly ang makina nang hindi sinasakripisyo ang pagganap. Isa itong balanse sa pagitan ng pagsulit sa bawat patak ng hydrogen at paghahatid ng uri ng kapangyarihan at kontrol na inaasahan ng mga driver mula sa Ford. Hydrogen power sa abot tanaw? Ang kasalukuyang patent ng Ford ay nakatuon sa isang solong silindro na disenyo. ngunit mahirap na hindi isipin kung saan ito mapupunta sa susunod. kung nagawa nilang scale ito hanggang sa isang multi-cylinder engine, Makikita natin ang pagpapakilala ng isang V8 na pinapagana ng hydrogen. isipin niyon, isang umuungal, Eco-friendly na Mustang na tumatakbo sa hydrogen. Ang ganitong makina ay magpapanatili ng maalamat na karanasan sa muscle car habang umaayon sa mga modernong layunin sa pagpapanatili. ito ang pangarap na senaryo para sa mga mahilig sa takot na ang electrification ay patahimikin ang mga iconic na soundtrack ng mga internal combustion engine. Ang lumalagong pagbabago patungo sa electrification ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga tradisyonal na tagahanga ng sports car. Marami ang nangangamba na ang lalamunan na dagundong ng isang V8 engine ay malapit ng maging relic ng nakaraan. Gayunpaman, ang mga tagagawa tulad ng Ford at Toyota ay nagsisikap na panatilihing buhay ang kilig sa pamamagitan ng teknolohiya ng hydrogen combustion. kung matagumpay na pinasimulan ng Ford ang mga makinang pinapagana ng hydrogen para sa mass production, maaari nitong baguhin ang industriya. Ang kakayahang mapanatili ang visceral na karanasan sa pagmamaneho ng panloob na Combustion engine habang binabawasan ang mga emission ay magiging isang game changer. Hindi lamang nito mapangalagaan ang kaluluwa ng mga performance na kotse, ngunit ito rin ay tutugon sa lumalaking pangangailangan para sa napapanatiling transportasyon. ang pagbuo ng isang hydrogen combustion engine ay maaaring tulay ang agwat sa pagitan ng old-school performance at new-age environmental responsibility. Mari itong magbigay ng pag-asa sa mga mahilig sa sports car na nagbibigay daan sa kanila na patuloy na tangkilikin ang hindi mapag-aalinlanganang Lakas at tunog na kanilang hinahangad habang nag-aambag sa isang mas malinis na planeta. Nangunguna rin ang Ford sa pag-iimbestiga sa potensyal na paggamit ng hydrogen bilang Isang onboard na pinagmumulan ng enerhiya para sa mataas na itinuturing nitong e-transit, isang all-electric na komersyal na sasakyan. Ang proyektong pananaliksik na ito na nakabase sa UK ay naglalayong matukoy kung ang teknolohiya ng hydrogen fuel cell ay maaaring pahabain ang Driving range ng e-transit para sa mga customer na nangangailangan ng maraming paggamit ng enerhiya. Sa bahagyang pagpopondo mula sa Advanced Propulsion Center, APC. Ang Ford ay bumuo ng isang consortium na binubuo ng 6 na automotive technology leader at fleet operator. Magkasama. susuriin nila ang kinakailangang infrastruktura ng hydrogen refueling upang suportahan ang teknolohiyang ito. ang Ford Pro, Ang division ng kumpanya na nag-specialize sa mga commercial na sasakyan at serbisyo
ay gagamitin ang pilot program na ito upang palawakin ang kadalubhasaan nito sa mga conversion ng sasakyan. Magbibigay ng suporta ang mga on-site engineer at e-transit specialist mula sa Ford's Dagenham site at Dunton Technical Center sa Essex, UK. Binigyang diin ni Tim Slater, tagapangulo ng Ford sa Britain, na nakikita ng Ford ang pinakamaaasahan na paggamit ng mga fuel cell sa pinakamalaki at pinakamabigat na komersyal na sasakyan nito, na tinitiyak na gumagana ang mga ito nang walang emisyon habang natutugunan. Ang malaking pang-araw-araw na pangangailangan ng enerhiya ng kanilang mga customer. Sinabi niya, Ang Ford ay may walang kaparis na kasaysayan sa sektor ng komersyal na sasakyan na may hindi matitinag na pagbibiyahe. At nasasabik kaming tuklasin ang mga bagong paraan upang gawing opsyon ang malinis na paghahatid para sa kahit na ang aming pinakamasipag na mga van sa kalsada. Kapag ipinakilala ng Ford ang mga bagong teknolohiya ng makina kasama ng mga makabagong feature, hindi lang ito tungkol sa marangyang marketing. May mga tunay na implikasyon sa pananalapi na dapat isaalang-alang. Upang tunay na maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga pagbabagong ito sa kumpanya, mahalagang magsagawa ng masusing pagsusuri sa cost-benefit. Nangangahulugan ito na timbangin ang mga gastos na kasangkot sa pagbuo ng mga bagong teknolohiya laban sa mga potensyal na kita mula sa produksyon at mga benta sa merkado. Ang paglikha at pagpapatupad ng mga advanced na teknolohiyang ito, tulad ng holographic head-up display, ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pananalapi. Ito ay hindi lamang nagsasangkot ng brainstorming ng mga bagong ideya, kundi pati na rin ang malawak na pananaliksik at pag-unlad upang maperpekto ang mga ito. Dapat ding pinuhin ng Ford ang mga proseso ng pagmamanupaktura nito upang matiyak na maayos ang lahat. Dagdag pa, madalas silang nakikipagtulungan sa mga dalubhasang supplier tulad ng Ceres Holographics na maaring magdagdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado at gastos sa equation. Dito ito nagiging kapanapanabik. Ang lahat ng mga paunang gastos ay maaaring humantong sa malaking kabayaran sa kalsada. Kapag inilunsad ng Ford ang mga pinahusay na feature na nakakaakit sa mga consumer na marunong sa teknolohiya, maaari itong humantong sa isang kapansin-pansing pagtaas sa mga benta ng sasakyan. Kung maipapakita ng Ford na ang kanilang mga sasakyan ay nilagyan ng pinakabago at pinakadakilang teknolohiya, magkakaroon sila ng pagkakataong tumayo sa isang masikip na merkado. Ang pagkakaiba-iba na ito ay maaring humantong sa mas mataas na mga margin ng kita, lalo na kapag ang mga mamimili ay nagiging mas hilig na pumili ng mga sasakyan na prioridad ang kaligtasan, pagkakakonekta at pagbabago. Maingat na mata ng stock market. Ngayon, tingnan natin kung paano nakakaapekto ang lahat ng ito sa stock market na kumikilos tulad ng isang sabik na manunood, malapit na sumusunod sa bawat galaw ng Ford tungkol sa bagong teknolohiya at mga inobasyon. Ang mga mamumuhunan ay binibigyang pansin kung paano maaaring makaapekto ang mga pag-unlad na ito sa potensyal na paglago ng Ford at ang kakayahang umangkop sa mabilis na pagbabago ng tanawin ng industriya ng sasakyan. Sa tuwing nag-aanunsyo ang Ford ng mga makabuluhang pagsulong sa teknolohiya o kapanapanabik na bagong pakikipagsosyo, ang mga presyo ng stock ay kadalasang tumutugon ng positibo na sumasalamin sa tiwala ng merkado sa direksyon ng kumpanya. Halimbawa, ang kamakailang pagtutok ng Ford sa mga dekoryenteng sasakyan at mga advanced na internal combustion technologies ay nasasabik ang mga mamumuhunan, lalo na dahil sa kanilang mga bagong patent na naglalayong palakasin ang kahusayan at bawasan ang mga emisyon. Habang isinusulong ng Ford ang mga inobasyon nito, malinaw na ang stock market ay nakahanda upang gantimpalaan ang mga matatapang na hakbang na iyon. Halimbawa, kapag may lumabas na positibong balita, tulad ng matagumpay na pagsubok sa isang bagong feature o malakas na interes ng consumer, ang mga mamumuhunan ay karaniwang tumutugon ng may sigasig. Ang pananabik na ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga presyo ng stock habang inaasahan nila ang kakayahang kumita sa hinaharap. Gayunpaman, hindi lahat ng sikat ng araw at bahaghari. Ang anumang mga pag-urong o pagkaantala sa production ay maaring mabilis na mapahina ang kumpiyansa ng mamumuhunan. Kung ang mga bagay ay hindi mapupunta ayon sa plano, ang mga presyo ng stock ay maaring matamaan. Na nagpapakita kung gaano kasensitibo ang merkado sa pagganap ng Ford sa tech arena. Ang mapagkompetensyang tanawin. Kung titingnan natin ang mga kakompetensya ng Ford, malinaw na nakatayo si Tesla na parang isang higante sa merkado ng electric vehicle. Bumuo ang Tesla ng isang makapangyarihang tatak na may matapat na fanbase. Lahat ay nasa makabagong teknolohiya at makinis na mga disenyo. Ngunit si Ford ay hindi lamang nakaupo at nanonood. Naglulunsad sila ng seryosong makabagong teknolohiya ng makina na naglalayong sa mga mamimili na maaring nasa bakod pa rin tungkol sa pagiging ganap na kuryente.
sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga hybrid na opsyon na pinaghalo ang mga traditional na combustion engine sa electric efficiency. Ang Ford ay gumagawa ng isang malakas na laro upang makaakit ng mas malawak na hanay ng mga mamimili. Ang mga hybrid na ito ay nag-aalok ng perpektong kombinasyon ng pagganap at pagiging praktiko. Hindi lamang sa mga diehard na tagahanga ng EV, kundi pati na rin sa mga taong nagpapahalaga sa isang pamilyar na karanasan sa pagmamaneho. Naghahanap ka man ng maayos na biyahe sa paligid ng bayan o isang bagay para sa kaunting pakikipagsapalaran? Sasagutin ka ng Ford. General Motors at ang Chinese EV surge. Kapag iniisip mo ang tungkol sa kompetisyon sa mundo ng mga dekoryenteng sasakyan, Madalas na ninakaw ni Tesla ang spotlight bilang pinakamalaking karibal ng Ford. Ngunit huwag nating kalimutan ang tungkol sa General Motors GM. na pinapataas din ang laro nito sa malaking paraan. ang GM ay may ilang talagang kapanapanabik na mga plano para sa isang buong lineup ng Mga dekoryenteng sasakyan na nakatakdang mapunta sa mga kalsada sa mga darating na taon. Ang ambisyosong hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng isang seryosong pangako sa electrification at innovation. Para sa Ford, Lumilikha ito ng isang mataas na sitwasyon. Dapat gamitin ng kumpanya ang mahabang kasaysayan nito at ang tiwala na binuo nito sa mga consumer sa loob ng mga dekada habang sumusulong din sa mabilis na pagbabago upang makasabay sa mga agresibong estratehiya ng GM. Hindi natin mapapansin ang tumataas na impluensya ng mga gumagawa ng Chinese electric vehicle. ang mga kumpanyang ito ay gumagawa ng isang splash sa EV market at binabago ang laro. Sa pag-navigate ng Ford sa lalong mapagkumpetensyang tanawin na ito, nahaharap sila sa hamon ng patuloy na pag-unlad upang matiyak na mananatili silang isang nangungunang kalaban sa hinaharap ng automotive. Ang daan sa hinaharap ay mahirap, Ngunit ito ay puno rin ng pagkakataon para sa mga handang tumanggap ng pagbabago. Inobasyon sa teknolohiya ng makina. Gumagawa din ng Ford ng mga Wave gamit ang kamakailang patent nito para sa Isang mapanlikhang proseso na kumukuha at muling gumagamit ng mga singaw ng crankcase. Ang pambihirang tagumpay na ito ay tumutugon sa isang makabuluhang pinagmumulan ng mga emisyon na matatagpuan Sa mga tradisyonal na makina sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga singaw na iyon, pabalik sa proseso ng pagkasunog. Ito ay isang matalinong solusyon na hindi lamang nagpapalakas ng kahusayan ng makina, ngunit gumaganap din ng isang mahalagang papel sa makabuluhang pagbawas ng mga nakakapinsalang emisyon. Ang inobasyong ito ay nagpapakita ng pangako ng Ford na pagsamahin ang mahusay na pagganap sa tunay na responsibilidad sa kapaligiran na nagpapakita na posibleng lumikha ng mga sasakyang may mataas na performance habang pinangangalagaan ang planeta. Ngayon, sumisid tayo sa isa pang mahalagang aspeto ng diskarte ng Ford. Ang pagsunod sa mga regulation. Inuuna ng Ford ang pagtugon at paglampas sa mahigpit na pamantayan na itinakda ng iba't ibang ahensya Ng gobyerno na naglalayong bawasan ang mga emisyon ng sasakyan at pahusayin ang kahusayan sa gasolina. Ang kanilang mga bagong disenyo ng makina ay hindi lamang ginawa upang sumunod. Ang pumbatri ito ay ininhinyero gamit ang mga makabagong diskarte upang ganap na Maiayon sa pinakabagong mga regulasyon mula sa Environmental Protection Agency. upang makamit ito. Ang Ford ay nagsasagawa ng masusing pagsubok at proseso ng pagpapatunay na mahigpit na tinatasa Ang pagganap ng kanilang mga hybrid at EcoBoost engine sa iba't ibang mga kondisyon sa pagmamaneho. Tinitiyak ng malawak na pagsusuring ito na ang kanilang mga makina ay hindi lamang nakakatugon sa mga inaasahan ng regulasyon, ngunit nagbibigay din sa mga driver ng maaasahan at kasiyasyang karanasan sa kalsada. Sa pamamagitan ng seryosong pagsunod, Ipinapakita ng Ford ang dedikasyon nito hindi lamang sa pangangalaga sa kapaligiran, Kundi pati na rin sa kaligtasan at kasiyahan ng consumer. Habang humihigpit ang mga regulasyon sa buong mundo, lalo na sa mga rehiyon tulad ng Europe at Asia, Nagsasagawa ang Ford ng mga proactive na hakbang para iakma ang teknolohiya nito at manatiling nangunguna sa kompetisyon. Ang pasulong na pag-iisip na diskarte na ito ay nangangailangan ng makabuluhang pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad na nakatuon sa mga mas malinis na teknolohiya na tumutugon sa mga komplikadong pangangailangan ng mga internasyonal na merkado. Malinaw na kinikilala ng pangmatagalang pananaw ng Ford ang pagsunod bilang isang kritikal na aspeto ng pangkalahatang diskarte nito sa negosyo. Ang pangakong ito ay nangangahulugan na ang Ford ay hindi lamang nagtatrabaho upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa hindi pagsunod, ngunit pati na rin ang pagpapahusay ng reputasyon ng tatak nito sa mga consumer na may kamalayan sa kapaligiran. Ito ay nagiging isang inaasahan. Ang diskarte sa electric vehicle ng Ford. Habang tumitingin tayo sa unahan, oras na upang galugarin ang kapanapanabik na diskarte ng sasakyang dekuryente ng Ford.
Ang kumpanya ay talagang sumusulong sa pamamagitan ng mabigat na pamumuhunan sa mga dekuryenteng sasakyan habang pinapanatili ang isang malakas na linya ng produksyon para sa mga traditional na internal combustion engine. Ang dalawahang diskarte na ito ay hindi kapanipaniwalang matalino dahil ito ay tumutugon sa isang malawak na hanay ng mga kagustuhan ng mga mamimili na tumutulong sa Ford na mapanatili ang kalamangan nito sa kompetisyon sa isang mabilis na pagbabago ng merkado. kamakailan. Inihayag ng Ford ang isang makabuluhang pansamantalang kasunduan para sa isang kahanga-hangang pamumuhunan na $1. 1 bilyon na nakatuon sa pagmamanupaktura sa Estados Unidos. Ang malaking pagpopondo na ito ay naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa paggawa ng dekuryenteng sasakyan ng Ford. Kabilang sa mga proyekto sa pipeline ay isang bagong high-tech na electric commercial van na nakatakdang ilunsad sa 2026. Kasama ang dalawang makabagong electric pickup truck na inaasahang tatama sa merkado sa 2027. Ang matapang na hakbang na ito ay hindi lamang sumasalamin sa pangako ng Ford sa electrification, ngunit itinatampok din ang kanilang determinasyon na manguna sa sektor ng komersyal na sasakyan. Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng lineup ng dekuryenteng sasakyan nito, pinapalakas din ng Ford ang pagkuha nito ng baterya at mga proseso ng pagmamanupaktura. Ang layunin? Pagbaba ng mga gastos na nauugnay sa paggawa ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa domestic production ng lithium iron phosphate na mga baterya, layunin ng Ford na maging kwalipikado para sa mga insentibo sa ilalim ng Inflation Reduction Act na makakatulong sa pagpapagaan ng pinansyal na pasanin ng paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang diskarteng ito ay tungkol sa pagtiyak ng maayos at maaasahang supply chain para sa kanilang paparating na mga dekuryenteng modelo at inilalagay nito ang Ford bilang isang forward-thinking player sa landscape ng produksyon ng baterya. Gamit ang makabagong teknolohiya ng makina at diskarte sa electrification, naghahanda ang Ford na gumawa ng malaking epekto sa mundo ng automotive. Lalo na tungkol sa mga hybrid at electric na sasakyan. Habang ang merkado ay lalong lumilipat patungo sa napapanatiling mga opsyon, ang pangangailangan para sa mga nakuryenteng sasakyan, kabilang ang mga hybrid at ganap na dekuryenteng modelo, ay inaasahang tataas. Ganap na nakatuon ang Ford sa trend na ito, na nagpaplanong mag-invest ng napakalaking 22 billion sa electrification hanggang 2025. Partikular na nakatuon ang kumpanya sa mga iconic na modelo nito tulad ng Mustang at F-150 upang maakit ang mga consumer na may kamalayan sa kapaligiran ng hindi isinasakripisyo ang saya at performance na kilala sa mga sasakyang ito. Kapansin-pansin, iniangkop ng Ford ang diskarte nito upang bigyan ng higit na prioridad ang mga hybrid kaysa sa ganap na mga dekuryenteng modelo sa ilang mga segment ng lineup nito. Sa orihinal, ang plano ay maglaan ng 40% ng kanilang taunang pamumuhunan sa kapital sa mga dekuryenteng sasakyan, ngunit binago nila yon sa 30%. Ang pagsasaayos na ito ay sumasalamin sa isang matalas na pag-unawa na mas gusto pa rin ng maraming mga mamimili ang mga hybrid para sa kanilang pinalawig na hanay ng pagmamaneho at mas mapapamahalaan ng mga gastos sa harap. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga kagustuhang ito, ipinoposisyon ng Ford ang sarili upang makuha ang mas malaking bahagi ng lumalaking segment ng merkado. At hindi namin makaligtaan ang kapanapanabik na electric commercial van na nakatakdang tumama sa mga lansangan sa 2026. Kasama ang mga groundbreaking na electric truck sa Abot-Tanaw. Sa ganitong kapanapanabik na mga pag-unlad na isinasagawa, ang Ford ay hindi lamang nakikisabay sa umuusbong na tanawin ng automotive. Aktibong nila itong hinuhubog. Pananatiling mapagkumpetensya at umaangkop sa EV market. Habang umiinit ang kompetisyon mula sa mga tagagawa ng sasakyang dekuryenteng, sino na tumatangkilik sa mga bentahe sa gastos at mga makabagong teknolohiya ng baterya, namumukod tangi ang pangako ng Ford sa pagiging abot-kaya at mapagkumpetensyang mga alok bilang isang mahalagang selling point. Sa pamamagitan ng pag-align ng kanilang mga produkto sa mga kagustuhan ng mga mamimili. Tulad ng pagbuo ng mas maliliit, mas budget-friendly na mga sasakyan, epektibong makakapag-navigate ang Ford sa mga pressure sa pagpepresyo habang tinitiyak ang kakayahang kumita. Tunay na kaakit-akit na makita kung paano umaangkop ang Ford sa parehong mga hamon at pagkakataon sa loob ng automotive landscape. Sa pamamagitan ng pagtutok sa makabagong teknolohiya ng makina, madiskarteng pamumuhunan sa electrification, at matibay na dedication sa responsibilidad sa kapaligiran, hindi lamang tumutugon ang Ford sa kasalukuyang mga pangangailangan sa merkado. Pinoposisyon din nila ang kanilang sarili para sa paglago sa hinaharap sa isang lalong mapagkumpetensyang industriya ng automotive.
Ang proactive na diskarte na ito ay tungkol sa paghahalo ng performance sa eco-friendly, Pagtiyak na ang Ford ay nananatiling may kaugnayan at nakakaakit sa isang bagong henerasyon ng mga driver. Kaya, gaano ito kapanapanabik para sa hinaharap ng pagmamaneho? Ang Ford ay malinaw na nasa isang misyon na manguna sa singil sa mga dekoryenteng sasakyan, habang pinararangalan pa rin ang kanilang legacy sa tradisyonal na pagmamanupaktura ng automotive. Sa kanilang pangako sa pagbabago at kakayahang umangkop, Itinatakda nila ang yugto para sa isang bagong panahon ng kadaliang mapakilos na nangangako ng parehong kasiyahan at pagpapanatili. Ano ang iyong mga salubin tungkol dito? Ipaalam sa amin sa section ng mga komento. Gayun din. Siguraduhin i-like ang video na ito, Mag-subscribe sa aming channel. At i-activate ang notification bell upang manatiling updated sa lahat ng aming pinakabagong mga video. Habang narito ka pa, I-click ang video sa iyong screen upang makakita ng higit pang kawili-wiling nilalaman tulad nito.